Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-32 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Matapos maglabas ng official statement ang San Miguel Media Entertainment tungkol sa mga naging issue na kinasangkutan ni George, napag-alaman na binayaran nito ang mga reporters upang siraan si Athena at sinadya nitong isama ang pangalan ng San Miguel Media Entertainment sa pag-aakalang ibaband ng mga ito si Athena nang dahil sa isyong sinubukang ipakalat ni George. Sa official statement na inilabas ng kumpanya ay malinaw na nakasaad na ire-reject ng mga ito ang lahat ng commercial contracts at anumang business opportunities na may kaugnayan sa kumpanya ng Global Media Entertainment at kay Georgina Lopez. Dahil doon, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Global Entertainment at napagdesisyonan ng mga nakatataas na alisin na sa kumpanya si George. Wala namang nagawa si Sander ukol dito. Hindi inakala ng magkapatid na ang planong binalak nila laban kay Athena ay babalik sa kanila. Noon napagtanto ni Sander na hindi niya basta kayang kalabanin si Athena. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-32 yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Nang makarating si Athena sa mansyon, naabutan niya si Joaquin habang pinag-aaralan ang ilan sa mga kontrata para sa kanya. Base sa tinatakbo ng mga pangyayari ngayon, hindi na magtatagal at makakaalis na si Athena sa kumpanya ng Global Entertainment. Pero bago iyon, kailangan muna nilang gawin ang tamang mga arrangements. Sa nakikita ni Athena na ginagawang pagtatrabaho ni Joaquin para sa kanya, she felt warmth in her heart. Lumakad si Athena palapit kay Joaquin at agad niya itong niyakap. Bakit hindi ka muna magpahinga? Tanong ni Athena dito. Kailangan nating timbanging mabuti ang lahat ng choices na meron tayo. Ang mga susunod na hakbang na gagawin mo pagkatapos mong umalis sa Global ay napakahalaga. Pinag-isipan na ni Joaquin ang tungkol doon ng paulit-ulit. Pagkaraan ay iniabot nito kay Athena ang isang dokumento. Nagulat pa si Athena nang mabasa niya ang dokumento na iniabot ni Joaquin sa kanya. Malinaw na nabasa ni Athena ang pangalan ng Star Media Entertainment. Inisip ni Athena na pamimiliin siya ni Joaquin sa pagitan ng dalawang malaking kumpanya ng Dream at Inspire Media Company. Subalit hindi niya naisip na kasali sa magiging choices niya ang Star Media Entertainment. Kumpara sa pinakanaunang kumpanya sa industriya na San Miguel Media Entertainment, Star Media Entertainment were still very far behind. Bukod pa dito, ang lahat ng artist ng kumpanya were very powerful at lahat ng mga naging proyekto ng mga ito ay talaga namang napakagaling. Subalit sa kasalukuyang posisyon ni Athena, it would be odd if she signed a contract with Star Media Entertainment. Gusto din ba ng Star Media na papermahin ako ng kontrata? Tanong niya kay Joaquin. Hindi naman, interesado lang sila na makatrabaho ka. The rest is up to you. Don't worry, igaguide naman kita. Agad namang sagot ni Joaquin sa kanya. So far, panatag naman si Athena sa mga plano ni Joaquin para sa kanya. Si Stella gustong mag-sign ng kontrata sa Inspire Company. Si Kayla naman gustong sa Dream Company makapasok. Pero si Joaquin ay sinasabihan siya na i-give up ang parehong kumpanyang iyon. Ang gusto nito ay mag-shoot siya para sa Star Media Entertainment. Talagang sobrang thankful ako kasi andito ka sa tabi ko. Kaya lang, puro trabaho ka na lang, maghapong work ka na nga sa opisina, tapos pagdating mo sa bahay, ito namang tungkol sa mga kontrata para sa akin ang kailangan mong pag-aralan. I feel really bad. Malungkot na sabi nito kay Joaquin. Then make it up to me, nakangiti namang sagot ni Joaquin sa kanya.
Kasabay ng pagsabi noon ay hinagip nito ang kamay niya at saka siya hinalikan nito. Athena quickly responded to his kisses. Si Joaquin na ang naging exclusive agent ni Athena. Ang nais nito ay gawin siyang international superstar. Alam na ni Joaquin ang tungkol sa advertising trip ni Athena sa Paris. Kaya nag-arrange na ito ng flight tickets para makasama nito. Hindi lamang upang magkaroon ito ng break sa trabaho niya, kundi upang masamahan ang kanyang asawang si Athena. At this stage, they needed to build strength. Si Athena ay mentally prepared at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ma-disappoint si Joaquin at para na rin hindi masayang ang effort nito. Samantala, ang araw ng award ceremony para sa Golden Screen Film Festival ay nalalapit na. Ang entertainment pages ng mga major websites ay puno na ng balita tungkol sa mga artist. Ang iskandalo tungkol kay George ay natabunan na ng bagong mga balita. Sa industriyang iyon, ang away na nangyayari sa likod ng kamera ay makikita kahit saan. For their stardom, some people are willing to do everything. Si Athena ay magiging guest singer sa araw na iyon, kaya hindi siya apektado sa kahit na ano. However, Stella tried her best to become the most dazzling actress of the night. Habang tinutulungan ni Cheryl si Athena na maghanda para sa ceremony, ay ibinalita nito kay Athena na nag-book si Sander ng movie para sa mga baguhan nitong talents. Narinig ko rin na nagtalo sila ni Stella tungkol doon at gumawa pa ito ng eksena sa kumpanya. Patuloy pa ni Cheryl. Talaga? Tugon naman ni Athena sa sinabing iyon ni Cheryl. Kailangan ni Athena na ituon ang kanyang energy sa kanyang trabaho. Ang lahat naman ng mga iyon ay walang kinalaman sa kanya, kaya hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang mga balita tungkol kina Stella at Sander. Narinig ko rin na dahil sa sobrang galit ni Sander kay Stella, ay kaagad nitong kinancel ang birthday celebration ni Stella sa isang hotel. Dugtong pa ni Cheryl habang napapailing. Sa tingin ko, hindi din sila magtatagal ni Stella. Dagdag pa nito. Noong sila pa ni Sander, laging sinisikap ni Athena na intindihin ito. Lagi niya itong pinagbibigyan sa mga pabor na hinihingi nito sa kanya. Subalit si Stella ay hindi kayang gawin ang mga iyon. Ang tanging mahalaga lang dito ay ang sumikat siya. Malapit na niyang makuha ang titulo bilang movie queen at ngayon pa napili ni Sander na mag-train ng bagong artist. Sino naman nga ang hindi magagalit noon? Pagkaraan ay sabing muli ni Cheryl. Hayaan mo lang siya. Kalmadong sagot ni Athena. Ang mga sinabi niya kay Sander ng araw na iyon ay hindi lamang sa naging mainit nilang argumento. Sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga ito sa lahat ng iyon. Sa araw ng award ceremony, titiyakin niyang mag-iiwan si Stella ng malalim na impression sa bawat isa. Dahil ito na ang magiging katapusan ng kanyang acting career. Yes, hayaan mong magdusa si Sander. Masayang sabi ni Cheryl. Ngayon na alam na ni Cheryl na tuluyan ang binitawan ni Athena si Sander at nagpatuloy na ito sa kanyang buhay, talagang natutuwa siya sa nangyaring iyon. The fortress that Stella had built for herself over the years is a sturdy one. At ang baguhang artist na iyon ay hindi rin ganun kasimple. Nagawa nga nitong mapahinto ang sinasakyan ng presidente ng Dream Management ng araw na iyon. Tila lumalala sa araw-araw ang mga bagay sa global entertainment. Anong binabalak mo ngayong gawin sa kontrata mo sa kanila? Do you want to leave? Kung ano man ang maging desisyon ni Athena, Cheryl would support her unconditionally. Gusto ni Joaquin na pumirma ako ng kontrata sa Star Media Entertainment. Pahayag ni Athena sa kanyang naging desisyon. Saglit na natigilan si Cheryl, pagkaraan ay ngumiti ito at saka muling nagsalita. This is very much like President Joaquin. His choices are very unusual. Ni minsan ay hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Athena. Kung ano man ang ginusto nitong gawin, lagi itong nagtatagumpay.
Naniniwala ako sa judgment ni Joaquin. Hayaan na lang natin silang maghabol sa kontrata ng Dream at Inspire Management. Wala na akong pakialam pa sa kanila. Pagkaraan ay sabi ni Athena. Siya ang tipo ng tao na magko-concentrate upang mag-excel sa isang bagay. She had made it to where she was today dahil sa kanyang masidhing kagustuhan na magtagumpay. She was already at the peak. With her talent and her status, hindi na siya mahihirapan na pumasok sa Star Media Entertainment. Samantala, nakapag-isip na si Sander at napagdesisyon na nito na mag-apologize kay Stella. Subalit 3 beses na niyang paulit-ulit na tinatawagan ang number nito ay hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nag-drive siya patungo sa kondo nito with a bouquet of roses. Dati, napakadali lang para sa kanya ang suyuin si Stella. Pero ngayon, parang nararamdaman niyang may kung anong hindi tama. Kaagad siyang nag-doorbell at tinawag niya ang pangalan ni Stella nang makarating siya sa kondo nito. Stella, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos. Naramdaman ni Sander na naging napaka-sensitive nito, subalit gano'n naman talaga ang mga babae. Pero sa isang maliit na gift lang, agad din namang nagiging okay ito. Maya-maya ay narinig ni Sander ang palapit na yabag sa may pinto. Nanatili siyang nakatayo sa labas at naghintay na magbukas iyon. Stella opened the door with a weak face. Suot nito ang pajama na bigay niya dito, pero hindi ito nagpakita ng anumang sign na pinapahintulutan nito siyang pumasok sa loob. Sa halip ay nanatili itong nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Anong ginagawa mo dito, Sander? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Habang mahigpit na nakahawak ang kamay nito sa doorknob ng pinto. Huwag ka nang magalit sa akin. I know I was harsh to you. It's my fault. Kasabay noon ay nakangiti nitong iniabot sa kanya ang roses na hawak nito. Thank you, hindi na ako galit. Mahinang sabi ni Stella kay Sander at saka hinaplos ang noon niya. Well, have a good rest then. May pinareserve akong dinner for tonight. Susunduin na lang kita mamaya. Pagkasabi niyon, ay umalis na ito. Napangiti naman si Stella at tinanaw itong palayo. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay saka lang ito nakahinga ng maluwag. Nang maisarado nitong muli ang pinto, lumitaw sa likod nito si Director James, na noon ay nakatapis lang ng tuwalya. Lumapit ito kay Stella saka nagsalita. Ano? Akala ba niya ay masusuyo ka niya ng isang bouquet lang ng roses? Kasabay noon ay kinuha nito kay Stella ang mga bulaklak at isinabog iyon sa sahig at saka ikinulong nito si Stella sa mga bisig nito. Stop! Agad namang saway ni Stella dito. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling umuwi si Stella. Gusto kasi nitong makipagkita kay Stella. Hindi naman inaasahan ni Stella na pupuntahan siya ni Sander doon. I'm going to have dinner with him tonight. Pagkaraan ay sabi ni Stella dito. Huwag ka munang pumunta dito. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sarili ko sa sandaling mapicturan tayo ng mga reporters. Fine then. Agad namang sagot nito sa sinabing iyon ni Stella. Mabilis nitong isinuot ang damit nito at saka umalis ng kondo ni Stella. Nang makaalis ang direktor, naupo naman si Stella sa harap ng salamin at nagsimulang maglagay ng makeup. Sa mga sandaling iyon, nagsisimula na siyang mag-enjoy sa thrill na dulot ng pakikipag-date ng sabay sa 2 lalaki. Kapag naiisip niya kung paano siya sinuyo ni Sander kanina, hindi niya mapigilang makaramdam ng pagmamalaki. Naakit niya si Sander at mananalo pa siya ng award. Pagkatapos noon, ay hindi na magiging karapat-dapat pa si Athena na maging katunggali niya. Subalit hindi niya maaaring pakawalan si Sander. Hindi makakabuti sa kanya kung magiging magkalaban sila. Paano na lang kung sa sandaling iwan niya ito ay bumalik ito kay Athena. Nagpakahirap siya para lang maakit ito ng mahabang panahon
at hinding-hindi niya mapapayagan na magkaroon ang mga ito ng pagkakataon para magkasamang muli. Bigla ay naalala ni Stella kung gaano kaganda si Athena sa nakaraang red carpet night. Agad na rumihistro sa mga mata nito ang pagkainggit. Saglit muna itong nag-isip, saka idinayal ang numero ng telepono ni Athena. Tumawag lang ako para i-inform ka na ayaw kang makita ni Sander sa ceremony. Then pakisabi sa kanya na sabihin niya yan sa mga organizers. Sagot naman ni Cheryl dito sa kabilang linya. Kinakalaban niya ang sarili niyang agency. Mukhang talagang ayaw na ni Athena na makakuha pa siya ng kahit na anong projects. Patuloy pa ni Stella. Stella, hindi ka ba napapagod na magpasa ng mga messages sa pagitan ng magkabilang panig? Dahil ikaw naman na yung may opportunity na makareceive ng award, bakit hindi mo na lang iyon i-enjoy? Stop trying to plot against others all day long. Kapag ipinagpatuloy mo pa ang pagiging arogante mo, ikaw rin baka pag binalikan ka ng karma maging doble. Paalalang sabi naman ni Cheryl dito. Sino ka sa akala mo? How dare you talk to me like that? Natigilan ito sa sinabi ni Cheryl. Galit na galit si Stella ng mga sandaling iyon. Marami pa sana itong gustong sabihin kay Athena. Subalit bago pa man siya makapagsalitang muli ay narinig na niyang ibinaba ni Cheryl ang telepono. Pagkarinig naman ni Athena sa mga sinabi ni Cheryl kay Stella ay napangiti na lamang ito. Hindi magiging masaya si Stella ng matagal. Huwag mo na lang siyang pansinin, Athena. Naka-arrange na ang schedule mo. It will be 3 days and 2 nights. Ang Golden Screen Awards ay gaganapin on the night of your return. You must remember to get lots of rest. Mahigpit na bilin sa kanya ni Cheryl. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang trabaho sa halip na makipag-away kay Stella. Yes, I will. Sagot naman ni Athena. Athena suddenly remember that Joaquin would be with her for the entire trip. A warm feeling spread across her heart. Isang pambihirang job opportunity iyon para sa kanya. Kaya kailangang i-grab niya ang pagkakataong iyon. Para kay Athena, ang pinaka-importanteng bagay ay ang makagawa siya ng magandang trabaho at makahanap ng strength para makabalik muli sa screens. Samantalang si Stella naman ay itinutuon ang lahat ng kanyang atensyon sa mga lalaki sa industriya. Taon-taon, sa araw ng birthday ni Stella ay laging naroon si Sander. Kahit pa nga noong sila pa ni Athena, iniiwan niya si Athena para lang samahan si Stella. Kahit pa nakuha na ni Stella ang atensyon ni Director James, hindi pa rin ito gustong pakawalan si Sander. Ayaw kasi niyang magkaroon ng pagkakataon na magkabalikan si Athena at Sander. Pinili ni Stella na isuot ang isang light pink na dress. Gusto niyang lumitaw na kaakit-akit sa harap ni Sander. Dahil na rin siguro sa masaya si Sander o dahil sa ibang dahilan, naparami ang inom nito ng wine. Nahirapan si Stella na makabalik sa kondo niya dahil kay Sander. Nang makapasok sila at mabuksan niya ang mga bintana para makapasok ang sariwang hangin ay biglang nagring ang cellphone niya. Si Director James iyon. Tiningnan muna ni Stella kung wala pa ring malay si Sander dahil sa kalasingan nito, saka nito sinagot ang tawag na iyon. Halos pabulong siyang nagsalita. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong magdi-dinner kami ngayong gabi? Bakit ka ba tumawag? Kasama ko ngayon ang ilan sa mga kaibigan ko. Karamihan sa kanila ay mga scriptwriters at directors. Andito kami ngayon sa isang bar. It's up to you kung gusto mong pumunta o hindi. Diretsyong sabi ng direktor kay Stella. Malinaw namang naintindihan ni Stella ang ibig nitong sabihin. That is a rare opportunity. Kung hindi siya pupunta, palalampasin niya ang pagkakataon. Baka manatili na lang siyang nangangarap ng kontrata sa Inspire Company. Ngayon na naroon na siya, hindi na siya maaaring mag-atubili pa. Matapos niyang mag-retouch ng kanyang makeup, tahimik siyang umalis ng kanyang kondo.
Kung sakaling magtanong sa kanya si Sander kinabukasan, sasabihin na lang niyang kinailangan niyang magpunta ng hospital for a check-up at saka na lang siya mag-iisip ng dahilan upang maipa-abort niya ang batang iyon. Subalit hindi inaasahan ni Stella na makukuhanan siya ng mga pictures ng mga paparazzi nang makapasok siya sa bar, kung saan naroon sina Director James at ang mga kasama nito. Nakilala siya ng mga paparazzi at alam ng mga ito na siya ang fiancé ni Sander. Nais ng mga itong magamit ang mga pictures na iyon upang makapagdulot ng issue. Kinuhanan lang naman siya ng picture nung papasok siya ng bar. Hindi ito maaaring pumasok para kunan siya ng picture sa loob ng bar. Matapos ang ilang minuto, natanggap ni Sander ang picture na iyon sa kanyang cellphone. At nung mga sandaling iyon ay naalimpungatan si Sander sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya makita si Stella sa kondo. Kinusot niya ang kanyang mga mata at saka niya muling tiningnan ang picture. It was the middle of the night. Anong ginagawa ni Stella doon? Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Stella, subalit hindi naman niya ito makontak. Nag-aalala siya kay Stella na baka kung mapaano ito doon kaya nagpa siya si Sander na sundan ito. Subalit nang makapasok siya sa bar, nakita niya si Stella sa bisig ng ibang lalaki. The two of them were very intimate. Ang mga pinaka-importanteng bagay na napansin ni Sander ay nanatiling nakangiti si Stella habang ine-entertain ito. Nanatili si Sander na nakatayo sa di kalayuan sa mga ito, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Maingat niyang sinundan ang mga ito hanggang sa makapasok sila sa isang private room. Nang marinig niya ang tunog ng pagsarado ng pinto at pagkaraan ay ang tawanan na nanggagaling sa loob noon, his heart shattered into pieces. This was the woman he chose because of love. Paano nito nagawa iyon sa kanya? Kinatok niya ang pinto pagkaraan ng ilang saglit. Nakangiting nagbukas ng pinto si Stella. Nang ma-realize nito na si Sander ang nasa harap ng pinto, she was shocked with fear. Sander, anong... Bago pa nito matapos ang sasabihin, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Sander sa pisngi nito. Galit na galit ito kay Stella. Hindi makayang pigilan ni Stella si Sander. Wala na siyang iba pang nagawa, kundi ang panoorin itong umalis. Panik at takot ang namayani sa kanyang puso. Napakalaking gulo nito. Sander had caught her cheating like this. Ano na ngayong mangyayari sa kanya in the future? Samantala, ang lalaki namang kasama niya sa kwarto ng mga sandaling iyon ay narinig ang boses ni Sander. Nakangiti itong nagsalita kay Stella. Ano bang kinatatakot mo? Poprotektahan kita. Natatakot ka sa maliit na kumpanya na katulad ng Global Entertainment? Natataranta namang napailing lang si Stella. She felt as if she was suffocating. Alam niyang hindi siya pakakawalan ni Sander ng ganun lang kadali. Huwag kang masyadong mag-isip, patuloy na sabi ni Director James kay Stella. Pinapangako ko sa iyong makukuha mo ang kontrata sa Inspire Company soon. At kapag dumating ang oras na yon, makakalaya ka na at hindi mo na kailangan pang tingnan ang mukha ng taong yon. Paano kung sabihin niya sa iba ang tungkol sa atin? Napabuntong hininga si Stella pagkasabi noon. Hindi iyon makabubuti para sa kanya. After being cheated on, bakit niya naman ipagkakalat iyon? Nakangising tanong nito kay Stella. Sander left that bar feeling lost. Mabigat ang mga paang humakbang siya patungo sa kalsada. He felt a bitter taste in his mouth. Tinraidor siya ng taong pinakamamahal niya. Ang pagkamuhi at galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng mabigat na pakiramdam at dahil doon ay nahirapan siya sa paghinga. Para lamang masuportahan niya noon si Stella, ginamit niya si Athena ng maraming beses. He even cheated on Athena. At ngayon nga, ang babaeng pinili niyang mahalin ng sobra
ay may lakas ng loob na matulog katabi ng iba? Paano nito nagagawa iyon gayong pinagbubuntis nito ang anak nilang dalawa? Ngayon niya naiintindihan ang naramdaman noon ni Athena. It really felt so painful to be betrayed. Sobra niya itong kinamumuhian. Gusto niya itong patayin pero anong magagawa niya? Hindi siya kailanman masusuklian sa lahat ng kanyang isinakripisyo para sa kanya. Para kay Stella, siya ay stepping stone lamang nito. Kapag kailangan siya ni Stella, handang ibigay ni Stella ang lahat para sa kanya. Pero sa sandaling makahanap na ito ng mas magandang pagpipilian, basta na lang nito siyang itatapon. Nabulagan siya sa naging relationship nila ni Stella sa mga nakaraang taon. Paano nito nagawa ang ganoong bagay habang dinadala ang magiging anak nila? Nagawa pa niyang abandonahin si Athena para lang kay Stella. Sobrang nagsisisi siya ngayon sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya, lalong-lalo na kay Athena. Napakalaki ng naging kasalanan niya dito. Ngayon ay alam na niya ang totoong kulay ni Stella pero huli na. Nakatayo siya sa kahabaan ng kalsadang iyon. Ubod lakas siyang sumigaw. Isinigaw niya ang lahat ng nararamdaman niyang galit sa kanyang puso. Kinabukasan, nagtungo si Sander sa airport para hintayin si Athena. Subalit hindi niya ito nakita roon. Napakarami niyang gustong sabihin kay Athena at hindi na niya kayang maghintay pa ng matagal, kaya napagdesisyon na niyang tawagan na ito. Athena, hindi ka pa ba dumating sa airport? Nakasakay na si Athena at Joaquin noon sa private plane nito. Anong problema? Agad namang tanong ni Athena sa kabilang linya. She sounded very calm and distant. Athena, alam kong ang lahat ng ginawa ko ay mali. Hindi na kita sasaktan ulit. Willing akong ibigay sa iyo ang lahat. Please, bumalik ka na sa akin. Pagmamakaawa ni Sander kay Athena. It's too late. Sagot naman ni Athena sa kanya. Hindi na ako maaaring bumalik pa. Athena refused decisively. Then wag kang umalis sa kumpanya. I promise you anything you want. Gusto niyang bumawi kay Athena. Hindi na sumagot si Athena at kaagad na nitong ibinaba ang telepono. Kahit na nga hindi naman inaasahan ni Athena ang tawag na iyon ni Sander, hindi na siya nasorpresa pa. Marahil ay natuklasan na nito ang affair ni Stella. Otherwise, he would not have broken down so easily. Ngayon, siguro ay nalaman na nito ang pakiramdam kung paano ma-betrayed. At sa tono ng boses nito, masasabi ni Athena that he was suffering. Hindi nagtanong si Joaquin kay Athena ng kahit ano. Pagkaraan ng ilang saglit, itinupi na nito ang dokumentong hawak nito. Shall we take off now, Mrs. San Miguel? Of course, I'm ready. Agad na sagot naman ni Athena dito. Pagkatapos ay inihilig nito ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi na kailangan pang idaan sa salita para ilarawan ang tiwala na meron sila ni Joaquin para sa isa't isa. Napansin ni Joaquin ang bahagyang pagbabago kay Athena. Agad nitong ikinulong si Athena sa mahigpit na yakap at saka masuyo nitong hinalikan ito sa noo. Kung may mangyari man, ipaalam ko na sa publiko ang tungkol sa kasal natin. Si Joaquin ang magiging protective shield niya. Kung hindi ako nagkakamali, marahil ay natuklasan ni Sander ang panlolokong ginagawa ni Stella sa kanya. Nang marinig ko kanina ang kanyang boses sa telepono, bigla kong na-realize na hindi ko naman pala kailangang i-prioritize ang paghihiganti sa kanila. Ang reason kaya ako nagpapakahirap na magtrabaho at mag-grow ay upang mas maging magandang version ako ng aking sarili. Only in that way, I can proudly stand by your side. Napangiti si Joaquin sa narinig niyang sinabi ni Athena saka ito sumagot kay Athena. Marrying you is already the proudest thing in my life. Agad namang nag-release ng news ang Inspire Management Company na may isang aktres na pipirma ng kontrata para sa kanila.
Kaagad ding naglatag ang mga ito ng magandang proposal para sa kanya sa pamamagitan ng pagsuporta dito upang maging movie queen sa hinaharap. At ang lahat ng impormasyong iyon ay tumutukoy direkta kay Stella. Mula sa pananaw ng mga nasa labas ng industriya, dahil sa hindi nagawa ng mga ito na mapaperma ng kontrata si Athena sa kanilang kumpanya, kaya umisip sila ng ibang paraan. Subalit naging palaisipan din sa publiko kung paanong ang isang walang kakayahan sa pag-arteng aktres ay magkakaroon ng ganon kagandang oportunidad. Bukod sa mga judges, ang ibang tao siguro ay mga bulag. Hindi karapat-dapat si Stella para sa parangal na iyon. Ang mga netizens ay hindi na nag-isip pa tungkol sa bagay na iyon. Alam ng mga ito na marahil ay isang paraan lang iyon ng publicity upang mapag-usapan si Stella. At bukod pa doon, naisip din ng mga ito na marahil ay gumamit na naman si Stella ng madumi nitong pamamaraan para makuha nito ang kanyang gusto. Sa nakikita nila kay Stella, kahit na anong training pa ang gawin nito, magsasayang lamang ang kumpanya ng effort at resources para dito. Pagkatapos noon, maraming entertainment outlets ang naglabas ng mga articles na pinagkukumpara sina Athena at Stella. As usual, pupurihin ng mga ito kung sino ang nasa taas at lalaitin ang nasa baba. Ayon sa nakasulat, si Stella was on her way to becoming the movie queen, samantalang si Athena ay nakukuha lang ang atensyon ng media sa pamamagitan ng pagrenta ng nakakasilaw na dress. Nang makita iyon ni Cheryl, galit na galit ito. Ano bang pinagsasabi ng mga reporter na ito? Hindi ba't nandun sa bahay at nakahanger ang dress na isinuot mo sa red carpet night? Alam kong si Stella na naman ang may kagagawa ng lahat ng ito. Gusto mo bang ako na ang umayos nito? Nanggigigil sa galit na tanong ni Cheryl kay Athena. Maaari namang siya lang mag-isa ang ma-involve sa mga usaping iyon. Bakit kailangan pang lagi nitong idamay ang pangalan ni Athena sa mga ganoon? Yun lang naman ang ikinagagalit ni Cheryl. Ang susunod ay puputulin ni Stella ang kontrata niya sa Global Entertainment. Kailangan mong bantayan ang hospital upang makakuha tayo ng kahit anong ebidensya na maaari nating magamit laban sa kanya. Wala akong pakialam kahit saang kumpanya pa siya pumirma ng kontrata. Ang kailangan ko lang naman ay makuha ang dapat ay sa akin. Bilang makapangyarihan at kilalang aktres, ang pag-release niya ng biglaang announcement na iyon ay naglagay kay Sander sa napakadelikadong posisyon. Ang mga nakatataas kay Sander sa kumpanya ay nag-umpisa ng magduda sa kanyang kakayahan. Ginugol ni Sander ang buong araw niya sa paghingi ng apology sa lahat ng mga opisyal ng kumpanya. Talagang naging napakalupit ni Stella. Hindi man lang nito nahintay na makaalis muna ng Global Entertainment. Habang dinadala nito ang anak nila, she betrayed him at nagawa pa nitong mag-cheat with another man. At ngayon nga ay nais nitong si Sander ang pagbayadin sa lahat ng mga kagagawa nito. Nagulat pa si Sander na nasa ganoon na nga silang sitwasyon ay may lakas ng loob pa itong makipagkita sa kanya. Nagpunta ito sa opisina niya. In a soft voice, nag-umpisa itong magsalita. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon, but I have my own reasons. Maaari mo ba akong pakinggan? Mahal na mahal kita. How could I betray you without any reasons? Ayokong marinig ang kahit na anong sasabihin mo, ni ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Lumayas ka, get out of my sight. Tiningnan niya si Stella ng matalim na tingin. Habang tinitingnan niya ito ay lalo lang nadaragdagan ang pagkamuhi niya kay Stella. Kahit na anong gawin ni Stella, ay ayaw na ni Sander na makinig pa dito. Maya-maya ay muli itong nagsalita. Fine. Pagod na rin naman ako. Napakarami ko nang nasayang na oras sa'yo. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang nag-sacrifice? Ang tanging nagawa mo lang ay i-give up si Athena para sa akin.
I've spent so many years with you, pero anong napala ko sa'yo? Wala. Kaya wag mo akong sisihin kung gumawa ako ng paraan para makarating ako sa pinapangarap ko. Sinadya niya iyong sabihin para i-provoke si Sander. Mas mabuti kung madala siya sa ospital for an abortion. Iyon ang mas makakabuti sa kanya. Napakarami din niyang sekreto na alam ni Sander. If they didn't break up, sooner or later gagamitin nito iyon laban sa kanya. You are carrying my child. Kailangan mo munang makapanganak or else I will never let you go. Seryoso nitong sabi kay Stella. Nagpanik si Stella sa narinig nitong sinabi ni Sander. Lihim namang napangiti si Sander nang makita nito ang ekspresyon ng mukha ni Stella. Bahagya siyang lumapit kay Stella at saka pabulong na nagsalita. This is the price you have to pay for betraying me. At para madagdagan palalo ang pang-iinis na ginagawa ni Sander kay Stella, sinadya nitong tawagan ang sekretarya nito. Naihanda mo na ba ang lahat ng pinahanda kong regalo para kay Athena? Yes, President Sander. Ang limited edition handbag from Hermes, the sapphire necklace, kasama na din po ang inyong flight ticket. May idadagdag pa po ba kayo? Tanong naman ng sekretarya nito. That would be all. Thank you. Papunta ako ng Paris para samahan si Athena at para na rin makipag-reconcile sa kanya. At ikaw, you are just a tool to give birth to my child. Kung wala ka ng ibang sasabihin, you may leave now. Halos gumuho ang mundo ni Stella sa lahat ng mga narinig niya mula kay Sander ng mga oras na iyon. Ni hindi niya halos maihakbang ang mga paa niya palabas ng opisina nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mukhang nag-uumpisa ng pagbayaran ni Sander ang mga ginawa niya noon kay Athena. Ano naman kaya ang magiging susunod na hakbang ni Stella matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Sander sa kanya? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng kapanapanabik nating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-shoutout. Ayun. Maraming salamat po. First of all, sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa munti kong channel. Please keep on watching and sharing my videos po. Ano po? Ayun. Shoutout po kay Sons of OFW Vlog, Woaini Istoryang Pantasya. I think she's from Hong Kong. Ayan. Sa mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong. Ayan. Shoutout po sa inyo. Ma'am Lovelyn Plenos from Kuwait. Ayun, sa mga kababayan po natin sa Kuwait. Shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Fema Ligonlina. Janice Dagook. Loison from Hong Kong. Ma'am Remedios Salmantil, ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Remedios. Ma'am Agnes Catamora from Masinloc, Zambales. Leia Bersoto, Edna Galvez, Ma'am Edita Capiendo. Shoutout din po kay Nicomeda Atehera from UAE. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa UAE, shoutout po sa inyo. Ayun. Andrea Jeva from Cebu. Kiel Vlogs from Quezon. Ayun, shoutout po sa inyo. Marilu Panerio, Jen Naral, Naranjo Luz, Shenas TV, Marisa Ditoito from Jeddah, KSA. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa Jeddah. Ayun. Mirna Katunina, Marsha Pasutan, Ma'am Ronilyn Bacorayo from Dammam, Saudi Arabia. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Saudi Arabia. Especially po kay Ma'am Ronilyn Bacorayo. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Karen Brescia. Ma'am Elsa Dishman from USA. Ayun, Ma'am Elsa. Shoutout po sa inyo and to your family po dyan sa USA. Ayun, Ma'am Jean the Best from England. Shoutout po. Ma'am Eden Takan from London. Rosel Gabawa. Ma'am Maria Candelaria Santos. Fatima Azil. Vladimir Casimo, Janice Lunhas from Qatar. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Janice. James Peter Judilia, Teresita Arevalo, Loesita de la Cruz,
Maribel Pe from Japan. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Japan. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Evelyn Tugonon from Dubai. Miss Sapphire, ayun, shoutout po sa inyo. Glenda Batanes. Connie Espenar from Milan, Italy. Ayun, Ma'am Connie Espenar, shoutout po sa inyo dyan sa Milan, Italy, and to your family po. Menita Dewata, Vina Jane Abawag, shoutout din po kay Ma'am Margarita Lagumbay. Ma'am Imelda Gamengan from Lebanon, and to her friends Lou, Joyce, and Emma. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa Lebanon. And to her daughter Jera na nasa UK, tama po ba? Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Nelly Gallo from Toronto, Canada. Ayun, Ma'am Nelly Gallo from Toronto, Canada, and to your family po, shoutout po. Ma'am Zenaida Bordeos, Irene Pascual, Rechi Rondina, ayun, shoutout po sa inyo Ma'am Rechi. Ma'am Dorsey Marie Mendoza, shoutout po. Ma'am Delia Harma, Ezekiel, Nympha Tolentino, Mercedes Salazar, shoutout po. Bernadette Pia, Girly Salva, Nitz Reyes, Lizzie Johannes, Giannia Managaytay, ayun, shoutout po. Atikra Ang Tanan, shoutout din po sa inyo. Ma'am Lorna Nerval, and shoutout to Sato Toshiharu, ayun, from Japan, I think. Shoutout po sa iyo. Ma'am Rosha, Shirley Nueles, and ayun. Sa mga hindi ko po nasama sa shoutout ko, shoutout ko na lang po kayo on my next shoutout. Ano po? And please don't forget po to like and share our videos, and dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe po. Okay, ayun. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Do you ever feel like you are not happy in your relationship? It's probably because you choose love over your happiness, and that's always a wrong choice. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.